Ang mga naging kaganapan nitong nakaraang taon, nitong mga maraming araw na lumipas, ay lockdown. Lalo na noong unang 3 buwan ng pagdating ng health crisis na ito, ay naka-lockdown ng lahat sa ating bayan. And then, quarantine. Iba-ibang level ng quarantine, iba-ibang level ng paghiwa-hiwalay, paglayo at pag-iwas sa mga tao. Then distancing was the name of the game, still is. Staying home has been the choice, the only choice of many people, and it led to a lot of boredom. In fact, kahit naman nung araw na wala pang ganitong mga health issues, wala pang ganitong mga health concerns, wala pang mga quarantine, ang dami ng mga tao laging nagrereklamong sila ay bored, nababagot, naiinip. Dapat nating harapin ng mabuti, i-manage ang ating boredom para hindi yan ang maghari sa ating buhay. Dapat tayo ang magkontrol. Sa tulong ng Diyos, sa liwanag ng Espiritong Banal. Ang pag-aaral natin ngayon, pinamagatan nating a boring day. Talaga, boring. Ang dapat nating isipin, mga kapatid, pag boring ang panahon, ang araw, ang oras, ibig sabihin ay walang acute pain. Kasi pag meron kang sumasabog na appendix dyan, pagka meron kang kirot na naradama, napakasakit na ulo, o masakit na paa, o masakit na likod, hindi ka mabobor. You'll be busy entertaining the pain and suffering from the pain. Kaya, pag boring ang panahon, ibig sabihin, walang acute pain. Ibig sabihin, meron kang dapat ipagpasalamat. Parang sabihin mo, ang boring naman ito maghapon. Ay, salamat, nabore ako. Ibig sabihin, hindi ako nagkaroon ng masidhing sakit. O hindi nagkaroon ng masidhing sakit ang mga kasama ko dito sa bahay, mga mahal ko sa buhay, mga taong inaalagaan ko. Kaya nagkaroon ng chance ako mabore. Kasi hindi ako nagdusa. So, thank you. At nagkaroon ng boredom. Job 33:19-20. Or someone may be chastened on a bed of pain, with constant distress in their bones, so that their body finds food repulsive, and their soul loathes the choicest meal. Dumarating daw sa buhay ng tao yan, na sobrang dinadalaw tayo ng karamdaman, na sobrang hirap ang nararanasan, kaya pati pagkain ay tinatanggihan ng ating katawan, ng ating sikmura. At kahit pinakamasasarap na pagkain, ay hindi tayo naenganyo, hindi tayo na-attract dahil merong pain. So, salamat pag nabore, ibig sabihin kasi walang pain. Ecclesiastes 2:23, ano mang gawin ng tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip, ito man ay walang kabuluhan. So, pagka ikaw ay nabore, ibig sabihin wala kang naging malaking problema ang kailangan mong pag-isipan. Ibig sabihin na hindi ka na sobrang nabalisa, hindi ka na bother, hindi ka naguluhan, kaya nabore ka pa nga. Diba? Luxury na mabore. Kasi ibig sabihin hindi ka nagkaroon ng malaking suliranin. So thank you for boredom. Huwag dapat laging ipagreklamo yan. Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang urgent problem. Hindi nasusunog yung bahay. Kasi kung nasusunog ang bahay mo ngayon, paano ka mabobore? Hindi lumulubog ang vapor. Hindi nahuhulog ang sasakyan o sa bangin. Kasi kung nangyayari ang lahat ng yon, urgent problem yan, paano ka mabobor? O kaya hindi yung heto na ang maniningil, sinisingil ka na mismo, o nasa panganib ang iyong buhay, o tumataas ang baha, kailangan itaas mo lahat ang gamit, o kailangan lumangoy ka to safety. So wala kang urgent problem, kaya ka nabobor. Salamat sa boredom. Ibig sabihin, walang urgent problem. Job 4:5, but now trouble comes to you, and you are discouraged. It strikes you, and you are dismayed. So pagka-dismayed ka, paano ka mabobor? So pag bored ka, salamat, trouble is not striking you. Psalm 25:17, relieve the troubles of my heart, and free me from my anguish. So pagka ikay nabore, ibig sabihin wala kang trouble, deep, big troubles in your heart, at wala kang deep anguish. Wala kang sobrang pagdurusa, wala kang masyadong iniisip, kaya
nabore ka pa. So parang, wow, luxury. You're too rested, you are rested enough to get bored. Huwag ka magreklamo pag bored, ipagpasalamat mo pa nga yan. Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang crisis. Tulad ng binabanggit natin kanina pa. Psalm 4:7, fill my heart with joy when their grain and new wine abound. So, walang crisis. Meron ka pang time na magkaroon ng joy. Meron ka pang time na mag-enjoy. So, yung boredom mo, palitan mo ng enjoyment. Kasi it is neutral enough to be manipulated into something beneficial and beautiful. Kasi hindi mo obligasyon na harapin yung boredom tulad ng obligasyong harapin ang problema, obligasyong harapin ang crisis. Psalm 31:9, be merciful to me, Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, my soul and body with grief. Bored ka? Ibig sabihin, wala kang sobrang grief, wala kang sobrang sorrow, wala kang distress. So magpasalamat ka at nagkaroon ka pa ng chance mabore, imbes mapuno ng grief, ng hirap at hilahil at problema. Psalm 90:10, our days may come to 70 years or 80 if our strength endures. Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away. So ganun lang daw ang buhay. At kuminsan, natatapos na at sa kabilang buhay ka na. So nabore ka, maghapon, nabobore ka na isang linggo, nabobore ka na isang buwan, ibig sabihin hindi ka kasi namatay. So salamat, hindi ka namatay, meron ka pang chance na mabore. Hindi ka nag-agaw buhay. No? Hindi ka lumaban para ka lang makahinga o lumaban para ka ma-revive. Ibig sabihin, rested kang masyado kaya ka nabore. So salamat at ikay nabore imbes mag-agaw buhay. Proverbs 19:23, the fear of the Lord leads to life. Then one rests content, untouched by trouble. Yun. Pagka ikaw ay untouched by trouble, magiging kontento ka. At pag hindi mo ginamit sa tama, sa positive way ang contentment, pwede yung mag-slide down to boredom. Na kahit boredom pa nga yan, ibig sabihin, you're on the side of rest. You're on the side of non-trouble. You're on the side of ease and rest. Kaya salamat sa boredom. Dahil ibig sabihin, hindi ka namomroblemang sobra. Kasi pag may problema ka at sobra mong pinoproblema, hindi ka mabobore. Mapupuno ang utak mo ng kutakot-takot na mga negative things at mga gagawin na mahirap sa loob, pero hindi boredom. Pag boring ang panahon, ibig sabihin ay walang tragedy. Pwede ka bang mabore habang lumulubog ang barko? Pwede ka bang mabore hanggang nagkakasakit ang buong pamilya? Pwede ka bang mabore hanggang wala kayong makain? Pwede ka bang mabore hanggang ubod ng daming challenges ng buhay? No, walang tragedy. Kaya nagka-time ka pang mabore. Kaya again, salamat boredom. Ibig sabihin lang, wala akong malaking problema. Job 10:20, are not my few days almost over? Turn away from me so I can have a moment's joy. So, yung mga sobrang hirap na hirap, walang time yan mabore, katulad nangyari kay Job. So, pag nabore ka, ibig sabihin hindi ka hirap na hirap. Ipagpasalamat. Psalm 13:2, how long must I wrestle with my thoughts, and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? So, nabore ka kasi hindi ka natalo ng iyong enemy. Hindi ka natapakan, hindi ka nadurog, hindi ka naging talunan. Kaya nagkaroon ka pa ng chance, magkaroon ng luxury to be bored. Be thankful for your boredom. Job 21:23-25. One person dies in full vigor, completely secure and at ease, well-nourished in body, bones rich with marrow. Another dies in bitterness of soul, not having enjoyed anything good. So pag ikaw, wala ka na-enjoy na anything good, nagsasuffer ka, bitter ang iyong soul, hindi ka mabobore. You will be wretched. You will be miserable. You will be suffering, but never bored. So boredom is still something that you can be thankful for. Ecclesiastes 11:10,
Iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. So, young person, nabobore ka, ibig sabihin wala kang alalahanin. Hindi ka balisa. So, dapat ipagpasalamat pa rin yan. Pag boring ang panahon, tulad ng paulit-ulit kong sinasabi kanina pa, magpasalamat. Kasi kung ikaw ay nasa bingit ng sobrang panganib, hindi ka mabobor. Kung ikaw ay nagugutom, hindi ka mabobor. Ikaw ay nahihirapan, hindi ka mabobor. So positive sign pa rin yun na hindi ka nagdurusa. Kaya may time ka pang mabor. Magpasalamat. Ecclesiastes 9:4, anyone who is among the living has hope. Even a live dog is better off than a dead lion. So habang buhay ka, huwag ka mabor. Turn your boredom into something positive. Your boredom means you are free enough from pain, from sorrow, from trouble, from crisis. So, use that freedom to do something fruitful, productive, beautiful, and enjoyable. Ecclesiastes 11:8. Kung ang tao'y mabubuhay ng matagal, dapat niyang ikagalak yun. Ngunit alalahanin niyang ang darating na panahon, ang kadiliman, ay mas mahaba. Lahat ng mangyayari ay walang kabuluhan. So, kung tayo ay may ikinagagalak, kung tayo ay nagpapasalamat para sa ating buhay at humahaba ang ating buhay, huwag maglublob sa boredom. Alam niyo yung boredom, parang ring temptation, parang bird. You cannot stop it from flying over your head, sabi nga ni Martin Luther, but you can stop it from nesting in your hair. Pag dumadating yung boredom, parang ibong dumadaan si babo na yung ulo, hindi mo kayang pigilin lahat yan, pero pwede mong pigilan na magpugad sila sa iyong buhok. So, pag dumadating yung boredom, makilala natin agad, itaboy agad, palitan agad ng something productive, some activity na thankful, celebratory, happy, fruitful. Pag boring ang panahon, magdiwang. Kasi ibig sabihin, may luxury ka pa para mabore. Hindi ka masyadong weighed down, hinihila, pababa ng sobrang maraming mga suliranin. Ecclesiastes 9:7, go, eat your food with gladness, and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. If you are blessed with time that is not negative, not painful, not haunted by sorrow or pain or bitterness, enjoy whatever can be enjoyed. Ecclesiastes 2:24, a person can do nothing better than to eat and drink and find satisfaction in their own toil. This too, I see, is from the hand of God. So, imbes mabor, which means you are not saddled with sorrow or problem or pain, enjoy your life. Enjoy the blessings that God gives you. Share these blessings with others. Ecclesiastes 3:22. So I saw that there is nothing better for a person than to enjoy their work, because that is their lot. For who can bring them to see what will happen after them? So enjoy whatever you have to do. And if you are bored because you have nothing to do, thank God that you are not under crisis, that you have the luxury to be slow, to rest, and to even be bored. But don't get bored too long. Turn your boredom into something productive, beautiful, helpful, and enjoyable. Of course, you should avoid boredom by being productive, by engaging in interesting pursuits. Avoid boredom by enjoying what could be enjoyed. But if boredom couldn't be avoided, celebrate it. Say, boredom, thank you, welcome. It means I have the space, I have the time, the luxury to be bored. Salamat na lang. Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do it with all your might. So kung boredom ang kaharap mo ngayon, well, enjoy it. Celebrate it. Make something good out of it. Ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, ganun din ang dapat gawin ng lahat ng niloloob ng
tupa, yung fake at yung totoo. At yung fake daw, umaakyat lang sa bakod. Sa likod dumaraan, ang totoo sa harapan ng bakod dumaraan. Care for sheep here is symbolized by the sheep pen. And it's important to understand the concept of the sheep pen during the times of Jesus. Nung panahon po ng Panginoon at nung mga panahon before and even after, ang mga tupa ay naalagaan, dinadala sila sa mga wilderness para kumain ng damo doon, para uminom ng tubig. Pero sa gabi, nasa panganib ang mga tupang ito. The sheep are in danger at night because wild animals would want to attack them. So there are sheep pens in the wilderness para mga hotel na mga hayop. Ito ay nababakuran, pagkatapos may isa lamang na pasukan at isinasara yun. Sa gitna ay may malaking apoy, malaking siga para lumayo at huwag lumapit ang mga mababangis na hayop. At doon nagkakaroon ng dayaan. Kung minsan mayroong mga fake na mga tagapag-alaga, pagka natutulog na yung mga ibang tunay na nag-aalaga, dinadala nila yung mga tupa palabas, ninanakaw nila para makain ng mga mababangis na hayop o kaya maibenta nila sa palengke, makatay, mapasama. This was the sheep pen that Jesus was talking about. An enclosure in the wilderness with one gate manned by a gatekeeper. Now there are many thieves and robbers. There are many fake shepherds. At ang kanilang layunin, the objective is to deceive the sheep and lead them out to be sold or to be butchered. In other words, the intention of the fake shepherds is for selfish gain. Gusto nilang pagtubuan, pagkakitaan, pakinabangan yung mga tupa. So there are two types of shepherds, as Jesus teaches us. The fake shepherd, the thief and the robber. He does not enter by the gate. He enters over the fence and is not received by the gatekeeper. And then there's the true shepherd, the one who enters by the gate. At malinaw na ipinapakita dito ni Jesus na siya ang tunay na tagapag-alaga ng mga tupa, hindi yung mga huwad, hindi yung mga fake. John 10:3-5. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. So the true shepherd is recognized, listened to, and followed by his true sheep. The true sheep know and recognize, and they follow the true shepherd. The true sheep also knows a stranger's voice, and they run away from and do not follow false shepherds. So kung merong totoong tagapag-alaga ng tupa, meron din mga totoong tupa siya. At yung totoong tupang kanya, kilala ang boses niya at hindi susunod sa iba. Hindi lamang may tupa na nadadaya, merong tupang tunay na anak at alaga ng tunay na tagapag-alaga at sila'y hindi susunod sa iba. Immediately, we recognize that there are really true believers in Jesus, and the true believers in Jesus will not be deceived by the voice of false shepherds. They will have the discernment, the spirituality, the intellect, the understanding to recognize false teaching and false shepherds. Meron silang niloloob, meron silang iniisip na hindi kayang dayain ng mga magagaling magsalita, ng mga magagaling magturo dahil sa loob-loob lang nila nadadama nila kung ano ang dapat nilang sundan at ang hindi. So the true sheep follow the true shepherd. And the true shepherd and the true sheep can be known. Kaya magtataka ka, bakit naman sobrang-sobrang ang linaw-linaw naman, ang dadaya na yung isang katuruan, may sumusunod pa. Hindi sila yung true sheep. Nakikinig sila sa mga kabalbalan ng mga false shepherds. John 10:6, Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Tulad ng madalas gawin ni Jesus, siya ay nagsalita sa talinghaga
Kausap niya yung mga pariseo, yung mga religious leaders, pero gaya ng dati, hindi naman siya talaga naintindihan. Hindi siya inintindi ng mga kausap niya. So the language and the story was symbolic, but it was not understood, it was not appreciated. John 10:7-9, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Dahil hindi siya naintindihan sa una, inulit ni Jesus ang katuruan at mas nilinaw. Sabi niya, ang totoo, hindi naman mga gate ng mga alagaan at bahay ng hayop ang pinag-uusapan. Ako ang pinag-uusapan. Ako ang tunay na pintuan. Sa akin dadaan para magkaroon ng tunay na buhay. Buhay sa kabilang ibayo at buhay dito sa mundong ito. Ako ang dinadaanan para makalabas kayo sa pagkakakulong sa oras na tama na at kayo makakuha ng mga damo, makain ito, mga inumin, mainom ito. Kayo ang dadaan sa akin, labas-masok kayo. Pupunta kayo sa labas para kumain, para uminom, papasok kayo sa loob para ma-protect sa mga mababangis na hayop na gusto kayong wasakin. Ako ang pintuan na yun. Lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw. Sinabi ni Jesus. All who have come before me are thieves and robbers. So this is in direct reference to all the teachers and prophets and everybody who misled the people of God, who misled Israel, who misled the people of the world. Sinasabi ni Jesus, ang lahat ng nauna sa aking nangaral, nagturo, hindi sila totoo. Hindi nila kayo binigyan ng kaligtasan, hindi nila kayo binigyan ng kalayaan, hindi nila kayo binigyan ng kasiyahan. Fake sila. Laking statement ang ginawa na ni Jesus, ha? Dahil sa kanyang panahon, napakaraming kinikilala ng mga tao noon na mga tunay, na mga alagad ng Diyos. Pero sabi niya, lahat ng mga nauna sa akin na yan, dinaya lang ang tao. Pinagsamantalahan. Ako, sabi niya, ang pintuan. Ang lahat ng dadaan sa akin, palabas man o papasok, yun ang maliligtas. Maliligtas saan? Sa kapahamakan sa kabilang buhay at sa kapahamakan sa buhay na ito ngayon. Kasi sabi niya, they will come in, go out, and they will find pasture. So hindi lang one-time kaligtasan sa kabilang buhay ang pinag-uusapan kasi sabi niya, they will come in and go out. Ibig sabihin sa buhay na ito, pasok kayo, labas kayo, ako ang pinto. Sa akin kayo makakakita ng kalayaan para lumabas at sa akin hindi kayo makakita ng pinto na pwedeng pasukan para kayo ma-protect, para kayo maipagtanggol mula sa mga mandaraya, mga magnanakaw. So yung mga nauna sa akin, mga religious leader, magnanakaw yung mga yan. They are robbers, they are thieves. At hindi yun madaling tanggapin, lalo sa mga relihiyosong Israelita noong araw, na bilib sa kanilang mga religious leaders. It was a very, very revolutionary, very powerful statement for Jesus to say that everyone who has come before him was a thief. But either Jesus was lying or telling the truth. But Jesus is truth and the life. And He's the door, and He's the gate, and He's the way, and He's the light. Kaya dapat pakinggan yung kanyang sinabi. The true shepherd is Jesus and none other. And according to Jesus, all who came before Him were thieves and robbers. They were all false gates, false doors. Ang dumadaan sa kanilang mga false doors ay nakukulong lamang at ang dumadaan sa kanila palabas ay napapahamak lamang. Both ways, pag sa mga fake doors na ito kayo dumaan, puro kalugihan. And Jesus was referring to all the false prophets and teachers whose teachings and laws never gave the sheep a full life, actually robbed people of life, and led people to destruction and damage. Tinutukoy niya mga religious leaders sa mga nauna sa kanya na kahit na sobrang relihiyon ang ginawa ng mga tao, kulang at kulang pa rin ang buhay nila, hindi pa rin sila nasiyahan. In fact, nanakawan sila ng tunay na buhay sa dami ng bawal, sa dami ng hindi pwedeng gawin, sa dami ng mga hinihingi sa kanila, sa dami ng
mga batas, sa dami ng paggapos, paghusga, ang totoo, hindi tuloy nila na-enjoy ang buhay. Napahamak sila sa pakikinig sa mga religious teachers na yon. According to Jesus, they robbed people of life or the fullness of life. They robbed people of salvation from spiritual and emotional hardship, from sin and guilt. Sa katunayan, ang mga false teachers and false prophets ay madaling makilala. Habang sumusunod ka sa kanila, sumisikip ang iyong hininga. Natatali, nakukulong ka. Dumadami ng dumadami ang pasanin mo sa buhay, nahuhututan ka ng todo-todo, pagkatapos nahuhusgahan ka ng todo-todo, at ang epekto ng pagsunod at pakikinig mo sa mga false teachers na ito, lagi kang guilty, lagi kang takot, lagi kang nauusig. Yun ang pamantayan kung ang sinusunod mo ay false teacher. You never have the fullness of life. You never have the promise of Jesus. You never have the will of God happening in your life. At ang dami-daming ganitong teacher sa Israel noon at kahit sa buong mundo ngayon. Ano ang pamantayan? Hindi yung galing magsalita. Hindi yung verses na sinasabi. Ano ang talab sa'yo ng katuruan? Ano ang epekto sa'yo? Ikaw ba ay lalong sumusungit? Lalo ka bang nagiging judgmental sa iba at sa sarili? Kumukonti ba ng kumukonti ang pwede mong gawin at dumadami ng dumadami ang mga bawal? Padami ba ng padami ang hinuhutot sa'yo? Wala nang natira sa'yo? Lagi ka bang napapagalitan, inuusig, at pagkatapos mamamatay ka na lang at lahat, hindi ka pa sure kung talaga pupunta ka sa Diyos? Yun ang effect ng pagsunod sa false shepherds. Ang dami nun. Ezekiel 13:8-9. I'm going to punish those lying prophets for deceiving the people of Israel with false messages. I will turn against them and no longer let them belong to my people. Nakita niyo ang tinutukoy ng Panginoon, ng Diyos? Mga sinungaling, mga bulaang propeta na walang ginagawa kundi dayain ang mga Israelita na sobrang relihiyoso, lugi tuloy. Ng pagiging relihiyoso nila, puro bawal, puro judgment, puro guilt. Mahirap yatang dalhin yung guilt kung lagi ka inuusig. Pero yun ang effect ng ministry ng mga false prophets. At sabi ng Diyos, parurusahan ko kayo mga sinungaling at mga bulaang propeta. Pinapahirap niyo ang buhay ng aking mga anak. Matthew 23:13-14, this will echo in the teachings of Jesus. You Pharisees and teachers of the law of Moses are in for trouble. You're nothing but show-offs. You lock people out of the kingdom of heaven. You won't go in yourselves and you keep others from going in. Sinyalagot kayo, mga Pariseo, kayo mga guro, tagapagturo ng mga batas ni Moses. Naghihintay sa inyo ang kapahamakan. Puro kayo pasikat. Pinagsasarhan nyo ang mga tao ng pinto ng kalangitan. Hindi nyo sila pinapapasok dahil kayo'y hindi rin pumapasok. At ano ang kalangitan na tinutukoy dito? Hindi lang yung kalangitan in the next life, kundi yung kalangitan sa buhay din na ito. Sabi ko nun, ninanakawan nyo ang mga tao ng saya, ng ligaya, ng kasiyahan, kapayapaan, kapahingahan. Wala kayong ginagawa kundi pagurin sila, pagiltihin sila. Kasi kayo mismo, wala kayo sa kingdom of heaven. So paano kayo makakapagdala sa mga tao sa kingdom of heaven? How can you give what you do not have? So maging si Ezekiel, maging si Jesus, pareho ng sinasabi sa mga teachers of Israel. Napapahamak lang ang sumusunod sa kanila. Mark 7:6-8. Jesus replied, you are nothing but show-offs. Ang kausap niya, mga religious leaders. The prophet Isaiah was right when he wrote that God had said, all of you praise me with your words, but you never really think about me. It is useless for you to worship me when you teach rules made up by humans. You disobey God's commands in order to obey what humans have taught.
Ang kausap ni Jesus ay hindi yung mga satanista, hindi mga kulto, mga propeta, mga teachers of the law of Moses in the temple. And among those people, sinasabi ni Jesus, pasikat lang kayo, hindi kayo totoo. Tama ang sinabi ng propetang si Isaiah tungkol sa inyo at sa inyong mga ninuno. Hindi kayo marapat sumamba sa Diyos. Hindi naman talaga Diyos ang iniisip nyo. Ang mga turo nyo, mga religious turo na invento nyo lang. Mga religious teachings made up and invented by humans to benefit the temple, to benefit religion and the religious leaders, and to continue to oppress and control the people. You are depriving them of heaven in eternity and heaven here on earth. Mga turo lang ng tao ang pinaghihirapan nilang sundin. Galit na galit si Jesus sa mga religious teaching na imbento lang ng tao. Tapos sinasabi, turo yun ng Diyos. Pagkatapos ang bunga sa mga sumusunod, nasasakal, nasisikipan, nalulunod, nabibigatan, nahihirapan. And possibly many who came and come after Jesus were and are also thieves and robbers. Hindi lang effective ang sinasabi ni Jesus sa mga teachers before His time, but also very possibly to many teachers after the time of Jesus on earth. In other words, may mga fake shepherds noon at ngayon. At sa buong kasaysayan ng relihiyon. Kaya ang sabi sa Matthew 7:15 ng Panginoon, watch out for false prophets. They dress up like sheep, but inside are wolves who have come to attack you. Mag-ingat kayo sa mga bulaang mga guro na nagbabait-baitan, nagbubuti-butihan, pero ang totoo ay sila yung mga mababangis na hayop na naghihintay lang ng pagkakataon para kayo salakayin at sirain. Hindi lang yun noon, hanggang ngayon. In John 10:10, Jesus says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So the effect of the false prophet in believers is that they are stolen from, they are killed and destroyed. Ang buhay nila nawawala ng kulay, ng saya, ng sigla. Pero sabi ni Jesus, alam nyo ang epekto sa inyo kung ako ang tunay nyo sinusunod? Buong-buo ang buhay nyo. Full color. 3D, 4D pa. Masaya, payapa, tahimik. Yan ang talab ng turo ko, ang tunay na prophet, ang tunay na shepherd, sa mga tunay kong sheep na makikinig. So the fake shepherd is a thief who steals, kills, and destroys life with false and oppressive religiosity. Jesus-style spirituality sets free. Pharisee-style religiosity oppresses. So dapat nasusukat mo. Na-oppress ba ako? Nabibigatan ba ako o nagagaanan? Napapalaya ba ako o natatali? Sumasaya ba ako o lumulungkot? Gumagaan ba ang pakiramdam ko o lalong bumibigat habang dumadami ang aking religious activity? Remember, Jesus' listeners were the religious and the Pharisees, not common criminals and not sinners. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay mga mukhang tama, mga mukhang relihiyoso, pero sobrang ligaw. Meanwhile, the true shepherd came to give life. Not only life, but full life through correct and liberating spirituality. Remember that the spirituality of Jesus is liberating. Hindi nakakakulong, nakakasakal, kundi nakakapagpalaya, nakakapagpagaan. Because there are two types of shepherds, there are also two types of lives of the sheep. Number one is led by false shepherds. That kind of life is stolen from and robbed of spiritual fullness, of peace and joy, of rest and of love. Madaling makilala ang mga sumusunod sa false shepherds. Wala silang kapayapaan, wala silang katahimikan, wala silang kapahingahan ang loob, at di sila maibigin.
Ang mga sumusunod sa false prophets, sa mga Pharisees, sa mga teachers of the law of Moses, nagiging pintasero at pintasera sa kapwa. Nagiging mapanghusga. Nagiging magagalitin sa lahat ng merong ibang religious opinion. Nagiging mapagmataas dahil sa kanilang paniniwalang sila ay banal. Nagiging mayabang. Those who follow false shepherds become self-righteous, judgmental, strict and unloving, even cruel to others. These are the types who will throw stones of those people who they think commit sin. Meanwhile, Jesus stopped and prevented those people from throwing stones. That is the Jesus style. The style of the law of Moses is throw stones at sinners. The style of Jesus is whoever is sinless, throw the first stone, which really means no one should be throwing stones. Dapat kilala. Ang daming Kristiyano, hindi naman Kristiyano ang asal, Fariseo. Ang daming Kristiyano, ang lifestyle hindi Kristiyano, Fariseo. Kasi you will know them by their fruits. Ano ang bunga? So, those that are led by false prophets are damaged and even destroyed. Wala na yatang mas religious pa na bansa kaysa Israel at wala nang mas religious pa na syudad kaysa Jerusalem. Pero minsan, nang naglalakbay si Jesus at sa isang liko ay nakita niya yung lungsod ng Jerusalem sa ibabaw ng bundok. Siya ay nanangis sa lungkot, hindi sa tuwa. Matthew, when he saw the crowds, he felt sorry for them. They were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Can you imagine? Matthew 9:36. Nung makita ng Panginoon ng mga tao, napaluha siya, nalungkot siya, naawa siya, dahil sa kabila ng kanilang relihiyon, para sila mga tupang walang tagapag-alaga. Sila yung mga ligaw, sila yung mga kawawa, nasa panganib, mga gutom, uhaw, sa kabila ng kanilang araw-araw na relihiyon. Hindi nadadaan yan sa religion, religious activity, dalas mong magdasal, Bible version. Ang point, pinagaharian ka ba ni Jesus? Siya ba ang tunay mong shepherd? 2 Peter 2:1-3. Sometimes false prophets spoke to the people of Israel. False teachers will also sneak in and speak harmful lies to you. But these teachers don't really belong to the master who paid a great price for them, and they will quickly destroy themselves. Many people will follow their evil ways and cause others to tell lies about the true way. They will be greedy and cheat you with smooth talk, but long ago God decided to punish them, and God doesn't sleep. Ang linaw. Sabi nga nun, kahit ang Israel, binobola, niloloko ng mga bulaang propeta, nakikinig naman sila. Hindi sila tunay na galing sa Diyos. At marami mga tao susunod sa kanilang mga baluktot at mga pamamaraan. At sila ay magiging mga gahaman, mga sakim. Dadayain kayo. Peperahan lang kayo ng mga relihiyon na yan. Pero sabi niya, huwag kayong maglala. Matagal nang alam yan ng Diyos. At hindi natutulog ang Diyos. So dapat hindi rin tayo matulog. Maging mapagmansyag sa mandaraya, mambobola, pahihirapan ka lang. Matthew 23:15, you Pharisees and teachers of the law are in for trouble. You're nothing but show-offs. You travel over land and sea to win one follower. And when you have done so, you make that person twice as fit for hell as you are. Lagot kayo ha? Kayo mga fake na mga teacher? Mission pa kayo. Patawid-tawid kayo ng mga kabundukan, ng mga dagat, para magkaroon kayo ng convert. Pero oras na dapuan ninyo, maturuan ninyo at sumunod sa inyo, ginagawa niyong doble ang sama kaysa dati. Nadodoble ang kanilang disqualification from heaven and qualification for hell. Kasi ang turo nyo ay lason.
At yan ay ginagawa sa ngalan ng Diyos, ha? At kahit ngayon sa ngalan ni Jesus, dadapuan ka ng missionary, dadapuan ka ng teacher, dadapuan ka ng kung sino-sino. Tapos ang ending, magiging katulad ka nila. Judgmental, self-righteous, self-promoting, haters of other believers, divisive and divided, separatist, humihiwalay ka sa mga ibang anak ng Diyos, ikaw lang ang tama, ikaw lang ang totoo. So ganun, marami niyan. Dati nung hindi ka pa sumusunod sa relihiyon, hindi ka pa relihiyoso, friendly ka sa mga kamag-anak mo, friendly ka sa iba, ngayong nagkaroon ka ng religion, hiwalay ka na ng hiwalay, diyan na judge mo na sila, ni ayaw mong makisama sa kanilang mga gawain. Nakakabuti ba yan sa'yo o nakukulong ka? May mga pagsunod na nagiging pahirap, pabigat, nakakasakal. Hindi ito ang galing kay Jesus. Tandaan nyo, ang mga kausap ni Jesus, religious leaders, hindi mga kulto, hindi mga satanista, yung mga relihiyoso, middle of the road, standard, religious people that people think are the true ones. But you will know them by their fruit. So there are two types of lives, and one is led by Jesus. Saved from damage and destruction, saved from imprisonment and oppression, freed to come in and out, to find pasture, satisfaction, fullness. Yun ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. May laya na hanapin kung ano ang nagbibigay ng kasiyahan, pasture, waters to drink, and they are free to come in and out. Hindi sila controlled. Saved and freed from false shepherds, from religiosity and spirituality that binds and imprisons. Saved from religiosity that robs people of life, of the enjoyment of life, of peace, of rest. Saved from religiosity that burdens people with impossible laws. Kaya ang laging sinasabi ni Jesus, teachers of the laws of Moses. And not only the 10 Commandments, but 613 other misbots, invented human teachings that regulate every aspect of daily life. That it is impossible to obey all of them every day, so that at the end of every day, you feel guilty for being a lawbreaker. Laws that should not have been there in the first place. Ang dami-daming religious laws na hindi naman talaga galing sa Diyos, pero ipinasa ng mga taong yun na sabi ng Diyos. Kung talagang sabi ng Diyos, dapat nagpapalaya, nagpapanginhawa, hindi nang nanakal at nagpapahirap. Be discerning. Ang tinutukoy ni Jesus dito, hindi mga obviously satanic teachings, but what seem to be godly teachings, whose ending, whose result is that people get oppressed. Burdens with impossible laws. Unbearable condemnation and judgment. Religiosity that promotes burning guilt. Spiritual destruction, which is really hell on earth. Kaya kawawa yung mga ibang napapasama sa mga ganung uri ng religiosity. Hirap na hirap araw-araw, guilty. Nawawalan ng kapayapaan, laging natatakot, takot na takot sa end times, takot na takot sa second coming, puro panakot. Dapat kang matuwa. Kung will of God ang end times, kung will of God ang second coming, dapat kang matuwa. Nakakatakot doon. Pero tinatakot ka ng mga false prophets, kasi pag takot ka, madali ka makontrol. Galatians 3:10, anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. The scriptures say, everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. Galatians na ang nagsasabi. Sino man daw na magsisikap na bigyan ng kasiyahan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas ni Moses, ay daig nyo pang isinumpa. Bakit? Hindi nyo naman masusunod lahat. Lagi kayong kulang, lagi kayong guilty. Kung ang pagsunod niyan ang gagawin yung daan patungo sa Diyos, mabibigo kayo para na kayong isinumpa. Truth is, Jesus freed people from Judaism. Yun ang misyon ni Jesus. Iniligtas niya ang mga tao sa mga batas ni Moses. Iniligtas niya ang mga tao sa mga batas na imposibleng masunod. Mga batas na lagi nagpapagilty, nagpapahirap ng buhay.
At inulit ng Galatians. Sabi ko na, hindi kasiyahan ng Diyos na sumunod kayo to the letter sa lahat ng mga religious regulation. Kasi hindi nyo naman masusunod. Ang ending, lagi kayong kulang. Hindi kayo matatahimik. James 2:10, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. You see, pag sa law ka nakasandal, sa legalism ka nakasandal, sa traditions and teachings of Israel ka nakasandal, sundin mo lahat yan. Kasi isa lang ang di mo sumunod, katumbas ng di mo sinunod lahat. Eh di lagi ka talagang guilty. At yun, na inahalata na ng langit, ipinadala si Jesus para ituwid ang baluktot na katuruan na puro law. Kasi walang maliligtas sa pamamagitan ng batas. Walang matatahimik, walang mapapayapa. Malino ba yung sinasabi ni Jesus? Hindi na kayo under the law. You have been set free from the law by the love of God. Inibig na lang kayo ng walang patakaran kasi kung dadaanin sa law, walang papasa. And yet, marami sa atin laging guilty pa rin. Acts 15:10, nung may mga bagong Christian, pinipilit ng mga Jewish na naging Christian na maging Hudyo din, yung mga bagong Christian na hindi naman Hudyo dati. In other words, o gentle ka, hindi ka Hudyo, pero naging Christian ka, magpaka-Hudyo ka muna. Mga lalaki, kailangan na namang magpatuli kahit matanda na. Mga babae, sundin nyo lahat ng mga ceremonial law bago kayo maging Christian. At sabi ng Acts 15:10, now why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? This burden was too heavy for us or our ancestors. Ang linaw. Sabi ng guro, bakit nyo ginagalit ang Diyos? Na yung mga hindi Hudyong tulad natin, gagawin nyo pang Hudyo ngayon. Hudyo tayo, naging Christian. Bakit yung hindi naging Hudyo na naging Christian, gagawin nyo pa uling Hudyo? Sabi ng ganon, ang hirap maging Hudyo. Ang bigat. Hindi nasunod ng mga ninuno natin, hindi rin natin nasunod. Tapos yung hindi na nga Hudyo, gagawin mo pang Hudyo? Hindi igagaya mo sila sa atin ng mga bigo. Mabigat ang buhay, mahirap. At mga kapatid, hindi lang ito nung araw ng Book of Acts ay sinusulat. Ngayon din, maraming mga hindi na nga Hudyo, naguhudyo-hudyuhan pa. Sumasali pa sa pagiging Hudyo, kinokopya ang mga damit ng Hudyo, mga patilya ng Hudyo, mga festival ng mga Hudyo. Sinabi na nga dito, tayo hindi natin nasunod dyan. Bakit idadamay pa natin yung hindi Hudyo? Ang linaw na nito, pero hanggang ngayon, ang nandudumilat ang katotohanan ito, ang dami pa rin gustong maghudyo-hudyuhan. Tatawagan kayo sa telepono, aakyatin kayo sa bahay nyo, re-recruiting kayo para maging hudyo-hudyuhan kayo tulad nila. Ang linaw na nga ng Acts 15:10. Gumawa kayo ng malaking placard, ipakita yun sa kanila. Sinabi na nga sa Bible yan, yung hindi Hudyo, maghuhudyo-hudyuhan. Kayo na naman ganito, sasali na naman kayo. Wala ba kayong mga utak? Pero di ba meron ng true shepherd, may true sheep, at meron talagang false sheep that will never follow the true shepherd. They will only follow the false shepherd. Kaya nagkakakilakilanlan kung sino ang sinusundan. Si Jesus dapat. Sinabi niya, kayong mga Pharisees kayo, may araw din kayo. Napapahamak ang mga sumusunod sa inyo. Dumadami ang mga patakaran, dumadami ang mga batas na hindi naman nasusunod, dumadami ang pagkukunwari, ang pagbabalat kayo, dumadami ang guilt. Jesus, the true shepherd, saved and saved sheep and people by taking the punishment for sin upon himself. Salvation is free, but it is not cheap. Jesus paid for all the sins of the world, and therefore there is no more necessity for anyone to go through God through the law. Jesus satisfied all the requirements of the law in behalf of those who will believe in him. Therefore, if you believe in Jesus, it's better than having obeyed all the laws. All the laws that become stepping stones to heaven become irrelevant to people who believe in the true shepherd. Because Jesus fulfilled all the requirements of the law in behalf of all those who cannot fulfill it anyway. Kaya may tagapagligtas. Siya ang sumunod, siya ang umako sa ating mga pagkukulang
Kaya pag naniniwala ka kay Jesus, lahat ng accomplishment niya na perfect life, perfect obedience, nagiging sa atin at hindi na tayo kailangang sumali pa sa pagpapakahirap sa pagiging Hudyo. 1 Peter 2:24, Christ carried the burdens of our sins. He was nailed to the cross so that we would stop sinning and start living right. By His cuts and bruises, you are healed. So sa perfect obedience of Jesus to God, tayo ay iniligtas na niya sa hirap ng pagsunod sa mga regulasyones. Jesus saves people by eliminating sin. One is by paying for it and by eliminating the law that makes everyone guilty or feel guilty. Dalawa ang ginawa ni Jesus para mawala ang kasalanan. Una, binayaran na niya ang lahat ng bayad para sa mga nagkasala. Pangalawa, inalis niya lahat ang law. At kung wala ng law, paano mo pa-break yun? Kung wala na yung law of Moses, paano mo pa break? Therefore, hindi ka na magiging lawbreaker kasi inalis yung law. Dati may nakalagay, no parking. Pag nag-park ka, you become a lawbreaker. Nung inalis yung no parking sign, pinalitan ng batas, nagpark ka, nagpapark ka pa rin tulad doon dati. Kaya lang nung araw nagkakasala ka, ngayon hindi na kasi pinalitan na yung law. Kailan maiintindihan ng mga Kristiyano that we are not under the law? It doesn't mean that we will live wanton, careless lives. But we observe good manners, we observe ethics, we observe all that is admirable and needed in a civilization, but not to be saved, but because we are already saved. Not to win God's favor, but because we are already in God's favor. Gumagawa pa rin tayo ng mabuti, iniiwasan pa rin natin paggawa ng masama, pero hindi para tayo tanggapin ng Diyos, kundi dahil natanggap na niya tayo, para naman maganda ang dating. At sa mga panahon na tayo nagkukulang, nadadapa, hindi ka magigilty na naman sobra, hindi ka maghahampas ng sarili mo, magpapako ng sarili mo sa krus, kundi tatanggapin mo, ang 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 tatanggapin mo,